Yes sir, na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagka Manilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsa ginabuhat sa kaso ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay itong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongbong. Mao na usas ila bago ako. Thank you, Madam Cyber libel. Kung maalala nyo po, sa kasagsagan nung debate tungkol dun sa di umano secret agreement daw na pinasok ni Presidente Duterte na naging dahilan kung bakit naging mapayapa yung pagde-deliver natin ng pagkain at iba pang humanitarian assistance dyan sa Sierra Madre, sa Sierra Madre, no? Nagdemanda siya ng cyber libel dahil ang sinabi ko, "Hoy, Trililing, excuse me, hindi nawala ng teritoryo ang Pilipinas, ni isang inch ng teritoryo ang Pilipinas nung panahon ni Presidente Duterte." At pinaalala ko sa kanya na ang nawalan tayo ng teritoryo ay panahon ni Pinoy kung saan siya ay tinalaga bilang isang special envoy na walang permiso ng Senado ng mga panahon na yon dahil siya ay nakaupong senador. At dahil nga dun sa maraming mga pagmi-meeting niya na hindi naman natin alam kung anong pinag-usapan nila, talagang walang nakakaalam kung hindi siya lamang at saka yung ating dating ambassador to China na si Ambassador Brady na nagsumite ng Brady Notes kay dating Senate President JPE, yan yung mga meetings na naging dahilan, no? Siguro kung paano nga nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Alam nyo hanggang ngayon, denial king itong si Trililing na hindi raw nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero kung babasahin nyo ang lahat ng mga nakasulat ngayon tungkol sa Scarborough Shoal, sinasabi talaga na nawala ang possession ng Pilipinas sa Scarborough Shoal nung panahon ni Pinoy. So hanggang ngayon po, hindi binibigyang linaw ni Trililing kung ano ba talaga ang naging kasunduan. And yet, siya yung nag-aakusa sa akin na sinabi ko daw na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte sa mga Chino. Wala naman pong secret yan. Yan po ay inanunsyo publicly ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at sinabi rin ni Presidente Duterte na meron silang kasunduan na as is where is o di naman kaya yung tinatawag na status quo agreement. Walang gagalaw, in other words, para merong kapayapaan. Hindi tayo gagalaw para ayusin, pero at the same time, hindi gagalaw ang mga Chino para hadlangan yung pag-deliver ng pagkain, tubig at iba pang humanitarian assistance sa ating mga kasundaluhan sa Sierra Madre. Now, ang punto niya, siniraan ko daw siya nung sinabi ko na unang-una na nawalan tayo ng teritoryo matapos siya maging natalaga na special envoy to China. Di ba totoo naman po? Talaga naman pong yung desisyon ng China na kunin sa atin ang posisyon ay matapos na tinalaga siya ng Presidente Aquino bilang special envoy to China. At ang problema po ay wala pong pananagutan. Kasi nga unang-una, hindi siya nagpaalam sa Senado na gagawin niya yung katungkulan na yan. Labag po yan sa separation of powers kasi ang mga senador ay legislative. Ang larangan naman ng foreign affairs ay executive. So dapat talaga yan, humingi siya ng permiso sa Senado mismo, no? Kung hindi kay dating Senate President sa plenaryo na siya ay tatayong bilang isang special envoy. Kasi yan po ay isang prohibited position sa ating saligang batas. Kasi ang mga senador hindi dapat tumatanggap ng kahit ano pang ibang posisyon sa gobyerno bukod dun sa pagiging senador, no? Pero tumanggap siya. At talaga naman po hindi makakaila na secret talaga yung mga nangyari sa mga negosasyon. Hindi ko po alam po ilang beses siya nagbalik-balik pero mahigit 20 po na nagbalik-balik siya sa China at hanggang ngayon napakatagal ng panahon na nakalipas, hindi pa niya isinasa publiko kung ano talaga naging kasunduan nila ng China. Basta ang alam lang natin, matapos yung napakadaming pagmi-meeting niya, nawala ang Scarborough sa atin. Kaya nga, ang sinasabi ko, huwag kayong magtututuro na si Presidente Duterte di umano ang namigay ng teritoryo dahil ang katotohanan niyan, it was during the time of President Aquino na nawala sa atin ang Scarborough Shoal. At bagamat tayo po ngayon ay pinangingisda ng China, yan din po yung resulta dahil doon sa pag-uusap ni Presidente Duterte kay President Xi.
Kaya hanggang ngayon po ay hindi naman po nagrereklamo ang mga mangingisda natin at nakakapaghanap buhay po sila dyan sa boro na tinatawag. Alam ko po yan kasi mga mangingisda dyan, nung panahon na pinagbawalan sila, nung panahon ni Aquino na mangingisda dyan, sila po yung naging kliyente ko. Kilala ko silang personal kung sino sila. Hanggang ngayon po, meron akong 2 freezer na ang laman ay libreng isda dahil yung aking mga kliyente, yung mga mangingisda ng Scarborough, hanggang ngayon, nagbibigay po sila ng isda kapag sila po ay nakakahuli. No? At ang nakakatuwa nga po, hindi ako pumupunta ng Masinloc para kunin. Nagtotoka-toka sila para magbayad ng isang tao na dalhin sa bahay ko. At 2 freezer po ngayon ang meron ako sa aking bahay dahil nga po sa daming isda na binibigay sa akin ng aking mga kliyente na galing po sa boro. No? At yan naman po ay bilang pagkilala nung panahon na sila po ay naiipit at nawalan ng trabaho, gumawa po tayo ng legal na remedyo laban sa China. No? Nagkain tayo ng complaint dun sa UN Human Rights Committee na nagsasabi na pinagkakaitan sila ng China na karapatan na magkaroon ng kabuhayan. At bagamat walang decision dyan sa naging kaso na yan, hindi naman natin makakaila na matapos masampay ang reklamong yan, pinayagan muli ng China na makapagnisda ang ating mga mangingisda. At nung nagkaroon nga po ng arbitration, ang sabi ng arbitral tribunal, lahat ng mga mangingisda ay may karapatang mangisda dyan dahil merong historic right to fishing. So lahat ng mangingisda, kay Pilipino, kay Chino, kay Vietnamese, ay po pwede mangisda dyan sa boro. Dahilan na hanggang ngayon po, naghahanap buhay ang ating mga kababayan dyan. Well, ako nga po sinasabi ko na sa mga Chino bakit pa ba kayo kailangan mangisda dyan? Ang gawin nyo na lang, ponduhan ninyo ang isang modernong fast freezing facility at saka improve nyo yung port facility ng Masinloc para hayaan nyo ng Pilipino ang mga isda, hayaan nyo ng i-fast freeze ang mga isdang nahahanap dyan, nahuhuli, at i-export sa China. Dahil mayaman na naman mga Chino, hayaan na nila mga Pilipino lang ang mga isda dyan sa Scarborough. At sila kain na lang ng kain dahil meron naman silang pambayad, di ba? So, pero hindi po pwedeng mangyari ngayon yan dahil nga sinira na ng tuluyan ni Marcos Jr. ang ating relasyon sa China. At mukhang wala na pong pag-asa na ma-repair sa near future itong relasyon nito hanggang nakaupo po ang Marcos Jr. Dahil ginagamit ng Marcos Jr. ang China ngayon para takutin ng mga Amerika na kapag hindi sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas laban sa China, hindi nila magagamit ang ating bansa bilang unsinkable warship laban sa China. No? Well, tingnan natin kung ano pong mangyayari dyan dahil bagamat umiinit na naman ang relasyon ng China at ng Amerika, ang katotohanan po, paulit-ulit sinasabi ni Junior, na hindi pala ni Junior, paulit-ulit sinasabi ni President Trump na hindi siya interesado na makipaggera kahit kanino at ngayon nga po, pine-pressure niya itong si Zelensky na tapusin na yung gera sa Russia. Samantalang ng mga unang panahon, ang mga Amerikano nagsasabi, sagot ka namin Ukraine, lumaban ka. Ngayon, ayaw na ni Trump dahil alam niya na ang nagbabayad ng gera ay mga Amerikano. So sa tingin ko rin po, hindi papayag si President Trump na kapag nagkagera dahil nga sa Taiwan, ang Amerika magbabayad. Kaya nga po, bigo si Marcos Jr. ngayon na umasa sa kanyang pag-asa na kahit gaano pa siya kapalpak bilang isang presidente, susuportahan siya ng mga Amerikano. Dahil unang-una, alam naman natin lahat, si President Trump po ay mabuti at matalik na kaibigan ni Presidente Duterte. Hindi ko nga po alam kung kailan gagalaw itong si President Trump na yung kanyang kaibigan pinakulong ng ICC na talaga namang galit na galit si Trump dyan. Dahil ang sabi niya, paparusahan ko, isa-sanction ko lahat ng kahit sinong makipagtulungan sa ICC laban sa ating mga kaalyado. At kasama naman sa kanilang mga alyado ay ang Pilipinas. Hindi lang dahil tayo kanilang treaty ally, kundi dahil na rin sa malapit na pagkakaibigan ni President Trump at ni President Duterte. Para nga po silang twin brothers, no? Parehong politika, parehong merong war on drugs. Believe si President Trump sa war on drugs ni President Duterte. No? So sa tingin ko po, yung personal na relasyon na yan ay isang hadlang doon sa inaasahan ni Marcos Jr. na magagamit niya ang China bilang dahilan para suportahan siya ng mga Amerikano kahit gaano pa siyang kapalpak. So abangan natin ang susunod na kabanata dyan dahil tingin ko naman hindi maaatim ni President Trump na manahimik habang ang ating Tatay Digong ay nakakulong sa dahig. Na sinasabi ni Trump, dapat talagang mabuwag na dahil ang ICC hindi lang ginagamit para sa politika, at yan po ay ginamit laban sa Pilipinas para patunayan na hindi lang mga Amerikanong hinahabol ng ICC, kung hindi, ginagamit yan laban sa Amerika mismo at kanyang mga alyado. At alam naman natin na bagamat maraming maanghang na salita ang ating presidente tungkol sa mga Amerikano, pagdating naman sa personal na relasyon, walang kaduda-duda ang relasyon nilang dalawa ni President Trump. So anyway, maraming salamat po sa mga piskal sa kanilang ginawang pag-dismiss sa kaso ni Trillanes. Na-dismiss po yung kaso kasi yung isang elemento ng libel ay hindi napatunayan ni Trilling. Ito po yung requirement na publication. Ang sinabi niya kasi sa kanyang complaint affidavit, napagbigay alam lang sa kanya ng isang staff niya yung aking broadcast na Spokes Hour kung saan tinawag kong pansin niya na hindi talagang nawala ng kahit anong teritoryong Pilipinas sa panahon ni Presidente Duterte.
Pero sabi ng piskal, nasa ng pruweba? Wala namang sinumpaang sanaysa yung staff mo. Tapos, hindi rin siya gumawa ng kahit anong ebidensya, nagsumite ng ebidensya na may nakapanood sa Spokes Hour na episode na yon at naniwala na nasiraan ang pagkatao ni Trililing. Paano mo naman masisiraan ng tao na talaga namang negative na ang approval at trust rating? Makikita niyo po yan sa resulta ng eleksyon sa Caloocan. Ang Caloocan po, naku, ewan ko kung aabot sa milyon ang kanyang botante, no? Pero wala pa po sigurong 20,000 na magiging boto dyan ni Trililing. Baka nga mga 10,000 lang ang makukuha niya. No? So paano mo sisirain ang pagkatao ng Trililing na sira na sa mata ng napakadaming tao? Pansinin niyo po yan. 10,000 to 20,000 votes lang ang makukuha niyan sa Caloocan sa kanyang kandidatura sa pagiging alkalde ng Caloocan. So mga taga-Caloocan, huwag bumoto sa isang tao na nakipag-secret negotiation sa China na ang naging resulta, at wala namang kaduda-duda po yan, matapos ang napakadaming pagmi-meeting niya na secret sa mga Chino, ay nawala sa atin ang Scarborough Shoal.